Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang komento rito ni ka-crypto kung saan ay ayan, sabi niya rito ay ayan, para makalipat muna ayan ay paano pala yung mga naka-enroll sa BNB earnings or sa iba pa na nakalak ng matagal or auto. Kaya yan, ito po ay may kaugnayan po ulit sa nagaganap na Binance banning dito sa Pilipinas. At syempre, marami po tayong mga Filipino users ang gumagamit dito kay Binance at talagang ginulat po tayo yan, sa ginawang hakbang ng Philippine SEC at yan sa tulong ng NTC sa kanila. Kung saan ay yan, hindi na meron na po ilan sa atin ang hindi makapag-access dito sa website ni Binance. Yung iba nakaka-access pa yan gamit ang kanilang mga ibang mga internet service provider. Pero yan yung mga gumagamit, karamihan po ng gumagamit ng PLDT, yan Globe at saka maging si Converge ay ayan, hindi na po accessible ang kanilang website. Pero malamang sa iba pa ay na-access pa nila. Yung iba naman ay nagagawa pa nilang i-access ang kanilang mobile applications. Yan, sinubukan ko po siya at na-access ko nga yung aking Binance account sa kanilang mobile applications. Pero sa tingin ko ay malamang baka hindi po ito magtatagal kasi ayon po sa Philippine SEC ay kinakausap daw po nila ang Google Play Store. At saka syempre yung iba na ring mga application store dyan kung saan po natin pwedeng magamit yan or ma-download ang application, ang mobile application nitong si Binance. Yan, kinakausap na rin po nila. Kaya ayan, sa tingin ko ay malamang ay baka hindi magtatagal ay magkakaroon na rin or mawawala na rin ang access natin sa mga mobile applications. At ayan, ang sabi po rito, ayan, ay paano naman yung mga meron po kasing mga staking yan or savings yan, particular po yung mga naka-stake dito, yan, staking po ito kung saan ay ilalak po natin yung ating mga crypto asset, particular po yung BNB natin dito kay Binance at yan, ilalak po natin ito ng matagal, yan, long term. Tapos sa pamagitan po nito ay nakaka-earn po tayo ng rewards, yan, binibigyan po nila tayo ng rewards. Ngayon ay syempre hindi po natin ito basta-basta mai-unlock. Ayan, hindi kasi naka-lock po talaga ito. Hindi natin basta-basta ito magagalaw para makuha natin yung ating asset dito kay Binance at i-pull out or i-withdraw. Kaya ayan, yung gustong itanong po ni ka-crypto rito ay paano naman yung mga naka-lock. Ayan. At yan po ang aking sasagutin sa video na ito base po sa aking sariling opinion. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang masasabi ko naman po rito ay ayos pa rin naman yan. Maski hayaan na lamang po natin dyan. Ayan, kasi nakalak. Ayan, sayang naman yung kita nito kung ipupull out natin. May paraan naman po dyan. Pwede, sa tingin ko, sa aking pwede pong ma-unlock yan. Pero ang problema ay kung pag in-unlock po natin yan, ay hindi po natin makukuha yung ating reward. Yan, reward. Kaya sayang naman. At sa tingin ko ay okay lang naman yan. Ayan, hayaan na lamang po natin dyan. Hintayin na lamang po natin na si Binance mismo ang maglabas ng announcement na ang mga Filipino users ay bawal nang gamitin itong si Binance. Ayan, or bawal nang gamitin ang kanilang Binance platform. Kasi sayang po kung pag ipupull out natin yan. Sayang yung reward natin na makukuha natin. Kaya hintayin na lamang po natin na yan matapos yung kanyang lock-in period
Kapag nakuha na po natin yan, saka natin i-withdraw palabas papunta sa ating mga private wallets. Kaya ayan, ang mangyayari po kasi rito ngayon, kung pag sabihin natin na si Binance ay naglabas ng kanilang announcement na talagang pinagbabawal na nila ang mga Filipino users na gumamit sa kanilang platform. Ang gagawin po nila rito ay mismong si Binance na ang mag-a-unlock dito sa mga nakalock na mga assets natin dito kay Binance. I-unlock po nila yan para yan ang siguro yung mga rewards ay baka i-compensate po siguro nila yan, baka ibibigay na rin nila. Ayan. Pagkatapos ay kapag nangyari yan ay parang i-disable na nila lahat ng mga features. Hindi na po tayo pwedeng makapag-trade, hindi na po tayo makapag-stake, yan, o hindi na natin pwedeng i-lock yan para maka-earn ng rewards. Yung tanging magagawa na lamang po natin ay yung i-withdraw ito. Yan lamang po yung pwede nating gawin dito. Yan, katulad po ng nangyari sa bansang India at na-content ko na po yan. Yung sa kanila, ayan, ay i-convert pa yan ni Binance na sila na rin mismo yung magko-convert. Ayan, kung hindi pa rin talaga kinukuha ng user, ay ayan, i-convert po nila sa stablecoin. Ayan, lahat ng kanilang mga asset ay i-convert nila sa stablecoin or USDT. Para kung sakaling na-access po ng yung may-ari nito, ay yan po, i-withdraw nila yung kanilang USDT. Kaya kung pag yung plano natin dito ay sabihin natin ay meron tayong Bitcoin, yan, tapos plano natin ay iwanan natin dito kay Binance, yan, maski yan, hahayaan natin dyan. Pero kung pag nangyari po yung Binance ban na ito at talagang sumang-ayon itong si Binance na ayan, ay ipagbawalan ang mga Filipino users, ay yan, ganyan po yung gagawin nila. I-convert po nila ng USDT or stablecoin yung mga nakalagay dito sa account mo. Lahat ay i-convert nila ng USDT. Kaya siguro maski napakatagal, yan, lumipas ang napakatagal na panahon or ilang taon, tapos in-access mo, akala mo ay kumita ka na yan dito sa sa holdings mo dito na Bitcoin kay Binance, pero nung in-access mo ay naka-convert na pala si USDT. Parang walang nangyari. Ganyan po yung mangyayari dyan. Ngayon, kapag na-access mo ay pwede mo lang gawin ay i-withdraw ito. Kaya yan po yung mangyayari dito. Pero sa ngayon ay syempre ang Binance ay wala pa pong formal na announcement, ayan, tungkol sa nagaganap na issue na ito na Binance banning dito sa Pilipinas. Ayan, wala pa silang inilalabas na kahit anumang pahayag or statement tungkol dito, kung sila ba ay sumasang-ayon or hindi. Yan, kung pag itong si Binance ay hahayaan lamang nila na okay lamang na may mga Filipino users na gumagamit sa kanilang platform basta ito ay na-access nila, ay walang problema. Yan. Yung problema lamang po talaga ay kung pag sumang-ayon itong si Binance na pagbawalan ang mga Filipino users. Kaya yan po ang sa tingin ko ang mangyayari, kasi ganyan po yung ginawa nila sa bansang India para kay ka-crypto rito. Kaya kung meron kang naka-enroll na mga BNB, yan, mga naka-stake dyan na nakalock, may nakalock in period, ay ganyan po yung mangyayari. Sila po mismo ang mag-a-unlock dyan yan, para pwede mo itong ma-withdraw at mailipat mo sa iyong mga private wallets mo. Pero ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ay syempre hanggang ngayon, hanggang wala pang formal na announcement si Binance, yan, na kanilang ipagbabawalan ang mga Filipino users, ay okay pa rin yan. Basta meron kang paraan kung paano i-access ang account mo dito kay Binance. Pero ayan, pero kung wala, kung pag hindi mo alam kung paano i-access ang iyong Binance account, at ayan, dulot po ng mga ISPs natin dito sa Pilipinas na talagang binablock nila, ay syempre mas magandang kontakin mo na lang yung kanilang customer support.
Yan, para i-unlock yung mga nakalock na mga assets mo dito kay Binance. At sila na ang mag-a-unlock dito kung hindi mo po alam i-unlock ito. Pero napakadali lamang pong i-unlock yan. May option naman po dyan na i-unlock yung mga assets mo na nakalock. Yan lamang po yung masasabi ko rito para kay ka-crypto dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.